Hi guys, Doc Rolly po. Meron po ulit tayong natanggap na katanungan sa pamamagitan ng pagbibigay ng comment ng isa nating viewer dun sa huli nating vlog tungkol sa bloatedness. Hindi po ito tungkol sa bloatedness. Ito naman po ay tungkol sa plema daw po sa lalamunan. At ang katanungan po ay nanggaling sa isa nating viewer na si Herbert Partners Vlog. Meron din po siyang YouTube channel, Herbert Partners Vlog. Panoorin din po natin ang kanyang YouTube channel. At ang kanya pong katanungan ay ganito. Doc, may tanong po ako about plema sa lalamunan. Paano mawawala kasi matagal na po itong di mawala. Salamat po. Okay, ang tanong po niya ay tungkol daw po sa plema sa lalamunan. Bakit hindi nawawala matagal na? So, bago po natin sagutin ang katanungan na yan, isang disclaimer lang po. Ako po ay isang general surgeon. Nice. Physician, general surgeon. Hindi ko po linya ang tungkol sa plema at lalamunan. Yan po ay linya ng ating mga kaibigan na ENT, ear, nose, and throat, head and neck surgeon, at mga kaibigan nating pulmonologist. Minsan din po ay kinukonsulta rin po yung mga kaibigan natin na gastroenterologist at allergologist kapag ganyan po yung problema. So, para masagot po ang tanong kung bakit hindi mawala-wala yung plema sa lalamunan, kagaya nung nauna nating vlog tungkol sa bloatedness, kailangang alamin po muna kung ano ang naging cause o sanhi. Bakit nagkakaroon ng plema na hindi mawala o plema na paulit-ulit. Kung hindi naman po natin masagot ng direkta ang inyong katanungan, at least ay malalaman ninyo kung anong specialty o kung sinong espesyalista ang dapat nyong lapitan, whether sa ear, nose and throat specialist, ENT, sa pulmonologist, gastroenterologist, or sa mga allergologist at iba pa. Depende kung ano ang naging sanhi bakit merong plemang pabalik-balik sa lalamunan. So number one, pwede pong ito ay dahil sa paninigarilyo o yung mga smoker. Kung hindi naman po sa paninigarilyo, pwede pong ito ay dahil sa asthma, COPD. Pwede rin pong dahil sa allergy. Allergy po ang kalimitan nagiging sanhi ng plema na pabalik-balik. Kapag kayo po ay allergic sa kahit anong bagay na ginagamit nyo sa inyong katawan, kunyari sa gel, shampoo, perfume, pabango, sabon, sinusuot yung damit, pwede po kayong magkaroon ng pabalik-balik na plema. So, alamin niyo po, baka may mga allergens na nagkukos ng pabalik-balik na plema. Pwede rin pong ito ay dahil sa acid reflux, o yung bumabalik yung acido galing sa inyong stomach, at kalimitan po ito ay alam ng marami na ito ay GERD, gastroesophageal reflux disease. Yan po yung kondisyon na ang kailangan pong gumamot sa inyo ay yung mga kaibigan natin na gastroenterologist. Meron din naman po ang sanhi ng kanilang pabalik-balik na plema ay dahil sa pulmonary tuberculosis na hindi pa nadadiagnose. So, ang dapat na pong namang lapitan kapag yung lahat ng mga nauna kong sinabi ay hindi yun na nagkukos ng inyong pabalik-balik na plema. So, may posibilidad rin po na PTB or pulmonary tuberculosis. Meron din po tayong tinatawag na post-nasal drip na yan po ay
pwede ring mag-cause ng pabalik-balik na plema sa lalamunan. So ano naman yung pwede mag-cause ng postnasal drip? So ganun din, allergy, infection, at kung kayo ay may sinusitis, pwede rin po yan mag-cause ng pabalik-balik na plema sa inyong lalamunan. Kung ang sanhi po ng pabalik-balik na plema sa inyong lalamunan ay paninigarilyo, so dapat po ay unti-unting tigilan na hanggang sa tuluyang mawala ang bisyo na paninigarilyo. At kung sakali naman pong asthma, kailangan pong kayo ay gamutin ng ating mga kaibigan na pulmonologist. At kung COPD or chronic obstructive pulmonary disease, yun din po ay ginagamot ng ating mga kaibigan na pulmonologist. Kung allergy naman, siyempre dapat nyong iwasan yung mga bagay na nagkokos ng allergies. Kung acid reflux naman o GERD ang problema, so dapat po tayong kumonsulta sa ating mga kaibigan na gastroenterologist. At kung PTB, ganun din po, mga pulmonologist po nating kaibigan ang gumagamot ng PTB. Post-nasal drip. So marami pong pwedeng maging cause ng post-nasal drip. At yan po ay kailangan konsulta naman sa ating mga kaibigan na ENT, ear, nose, and throat, and head and neck surgeon. Sila po ang dapat nyong konsultahin kung ang problema po ay pabalik-balik na plema na ang cause ay post-nasal drip. Kailangan pong masilip ng maigi kung ano yung nagkukos ng post-nasal drip. At saka kasama na rin po yung sinusitis na ginagamot ng ating mga kaibigan na ENT. Sana po ay nasagot ko ang inyong katanungan sa inyong tanong tungkol sa pabalik-balik na plema sa lalamunan. So maraming salamat sa ating viewer na si Herber Partners Vlog sa inyong katanungan na i-comment o nagbigay ko ng comment kung sa last nating vlog tungkol sa bloatedness. Kung kayo po ay hindi pa subscriber ng Rolly Marasigan Reyes YouTube channel, kayo po ay aking inaanyahan na mag-like, subscribe, hit yung notification bell, at i-share ang ating YouTube channel upang higit pang mas marami ang ating matulungan. Maraming salamat po. Kung kayo po ay may karagdagang pang mga katanungan, comment nyo lang po dito sa ating vlog na ito at sa abot po ng ating makakaya ay ating sasagutin. Maraming salamat po sa inyong panonood.